Magandang araw o magandang gabi sa lahat ng mga makakapakinig nitong aking video. Ah, Nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung aking matagal ng pinapangarap na makapag-share ako sa maraming mga tao ng aking mga tinanggap na pagpapala mula sa Panginoon sa social media ay masisimulan ko na ngayon. It is really my great desire na marami akong tao na maabot sa twilight years ko more than those people I've reached during my youthful days. Kasi ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kaya ang nais ng puso ko, lahat ng mga pagpapalang tinanggap ko sa Panginoon, all the good things that God has given me, I want to share it to others. Kumbaga sa desire ng heart ko ay I want to leave a legacy of goodwill to the next generation when I'm gone. Napakabuti ng Panginoon sa aking buhay at marami akong karanasan na nakapagbigay sa akin ng kapayapaan, tunay na kasiyahan, at tunay na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya ito yung gusto kong i-share sa mga tao dahil napakarami kong mga problema na napagdaanan, mga sakit na hinarap at nakita ko ang solusyon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa salita ng Diyos, aking tinanggap ang kagalingan, ang solusyon sa aking mga problema. Kaya ito ang gusto kong i-share sa mga tao na makakapakinig nitong aking video. Marami taming mga video na papakinggan, iba't ibang klase. Yung iba nagpapatawa, yung iba mga problema ng kung sino-sino at kung ano-ano pa. Pero para sa akin, napakahalaga din na ating bigyan ng pansin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Dahil ito ang humuhubog sa ating karakter, sa ating buong pagkatao. At ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at gabay sa buhay. Taong 1976, nung mabuksan ang aking pangunawa tungkol sa mga espiritual na bagay. Kasi mayroon akong professor sa PCC, Philippine College of Commerce, ngayon ay PUP na matiyagang nagsishare ng salita ng Diyos, si Atty. Ben Baluyot. Nung panahon na yon na nagsishare sa amin mga unang araw, napaka-skeptical ko pa nung time na yon. Naisip ko, ano ba naman itong professor na to, napakatalino sana, pero sinasayang lang niya yung oras sa mga Biblia na yan. Ang alam ko lang kasi noon yung Bible study, mga protestante, kasi may mga tiyahin akong protestante. At dahil ako ay ipinanganak sa isang relihiyon na hindi pa open sa Bible, wala akong alam tungkol sa Biblia. At ako ay masyadong deboto at dedicated talaga sa aking relihiyon. Kaya nung una kong naririnig ang mga salita ng Diyos na sinishare ni Atty. Baluyot, ay parang hindi ako masyadong interesado. Na parang na-offend pa ako pag sinasabi niya na kilalanin niyo ang Panginoon. Tanggapin niyo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Sa isip ko, sumasagot ako sa isip ko, bakit? Ikaw lang ba nakakilala? Kilala ko rin naman ang Panginoon eh. In fact, ako nga ay palasimba pa. Lagi akong mayroong rason sa isip ko kasi parang hindi ako ganun ka-open sa salita ng Diyos kasi noon ko lang siya narinig. Pero purihin ang Panginoon kasi yun palang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Dahil napakatiyaga nung aming professor na yon na araw-araw talaga bago kami palabasin sa aming klase ay nag-share siya about the Word of God. Yung salita ng Diyos ay makapangyarihan na ang pride sa aking puso, ang katigasan ng aking puso ay lumambot at nagkaroon ako ng pangunawa sa salita ng Diyos. At nakakatuwa nung maunawaan ko ang salita ng Diyos
ang dami kong mga blessings na tinanggap. Nung araw kasi, pinanganak ako sa pamilyang mahirap. Kaya marami akong mga kalungkutan, marami akong mga frustrations, problema, at hindi ako gaanong masaya. Iniisip ko magiging masaya ako pagka umunlad ang buhay ko. So, nagsikap ako mag-aral, at habang nag-aaral pa nga ako nung 3rd year and 4th year ko, nagtrabaho na ako. So, dumating sa punto na kung anong gusto kong bilhin, ay nabibili ko na. Pero, yung void sa aking puso, yung para bang mayroon akong, may kulang sa buhay ko, mayroon akong ninanasan na bagay na magpapasaya sa akin na hindi ko naman alam kung ano yung bagay na yun. Kaya parang empty ang life ko. Sandali ko lang makuha yung kasiyahan pag nabili ko yung gusto ko, pero pagkatapos noon, wala na naman. Sabi ng mga kaibigan ko, kasi wala kang boyfriend, mag-boyfriend ka para maging masaya ka. Nag-boyfriend din naman ako, nagka-boyfriend din naman ako. Pero sandali lang din ang kasiyahan, mas marami pang problema kasi pag nag-aaway pa kayo, ang dami nyo pang stress na inaabot, magulo. So, wala sa relasyon, wala sa mga bagay na material, yung nagkaroon ng wala doon ang kasagutan sa bagay na hinahanap ko na magpapasaya sa akin ng lubusan. Nakita ko ito nung patuloy na nag-share ang aming professor, si Atty. Baluyot, ng salita ng Diyos, na sabi ko ngayon, unti-unti nabuksan ang puso ko. Naunawaan ko sa Biblia na sinasabi na ang Diyos pala ay nagmamahal sa atin. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kalarawan tayo ng Diyos. Nilikha niya tayo para makasama niya at para maging tagapamahala sa mga nilikha niya dito sa mundong ito. Iyon ang kalooban ng Diyos sa atin. Napakaganda sana. Subalit, ang Diyos ayaw na tayong kontrolin. Gusto niya bigyan na tayo ng kalayaan. Kaya yung tinatawag na free will, hindi niya sinakop yon. Ipinagkatiwala pa rin niya sa atin ang mamili, magkaroon tayo ng sariling pamimili. Sabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan, lahat ng prutas dito sa paraiso ay pwede niyong kainin. Maliban lamang sa prutas ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, the tree of the knowledge of good and evil, na nasa gitna ng paraiso. Huwag ninyong kakainin yon. Because the moment you eat thereof, you shall surely die. Yun ang sabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan. So naintindihan ni Eva at ni Adan ang commandment ng Panginoon. Subalit itong si Eva ay curious. Lumapit siya doon sa pinagbabawal na prutas. Kaya natukso siya ni Satanas sapagkat naroon ang ahas. Si Satanas ay pumasok doon sa ahas at tinukso si Eva. At pinasinungalingan ni Satanas sa pamamagitan ng ahas ang sinabi ng Diyos na hindi naman kayo tunay na mamatay. Magiging mas matalino kayo kagaya ng Diyos. Maging matalino kayo kagaya ng Diyos. So si Eva, in short, sumuway at kinain yung pinagbabawal na prutas. At binagyan ang asawang si Adan at kumain din. Kaya nung sila ay kumain na, ang kanilang espiritu ay namatay. Ang ibig sabihin ng kamatayan sa Biblia ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kaya nga, pinalaya sila sa paraiso. So, napahiwalay si Eva at si Adan sa presensya ng Diyos kasi sila ay nagkasala. Iyon ang malungkot na balita, bad news. Ano ang bad news? Sabi sa Biblia, lahat ng tao na nagmula kay Eva at kay Adan ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili sapagkat ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Yan ay natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil yan sa ating mabubuting gawa, sapagkat kung sa pamamagitan ng ating gawa, may maipagmamalaki tayo. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Ang kaligtasan ay solely ginawa ni Kristo para sa atin. Sapagkat sabi sa Biblia, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesukristo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,
bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakabuti ng Diyos. Ang tao nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan sa impyerno, walang hanggang katapusang paghihirap sa impyerno. Subalit ang pagmamahal ng Diyos ay nanaig. Ibinigay niya si Jesus para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Di po ba napakabuti ng Diyos natin? Ayaw na tayong mapahamak. Ang tao napapahamak sa sariling kagagawan, pero ang Diyos gumawa pa rin ng paraan upang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Iyan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At kung nais natin na magkaroon tayo ng kaligtasan, ay kailangang tanggapin natin ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Napakahalaga na ma-realize natin na tayo ay makasalanan. Nung una kong marinig yan, naisip ko, parang hindi naman ako ganun kamakasalanan eh. Mabait naman ako. Palasimba pa nga ako eh. Hindi naman ako nangalunya, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako pumatay. Maliliit lang naman ang kasalanan ko. Siguro, may intindihan naman ako ni Lord. Pero nung nagbabasa na ako ng Biblia, naunawaan ko na ang kasalanan pala ay walang malaki at maliit. Lahat ay kasalanan sa paningin ng Diyos. Hindi kagaya ng tao. Ang tao, yung sugar-coated ang terminology sa mga kasalanan, kaya parang okay lang. Ang pangangalunya, sasabihin nila, affair lang. Ang pagnanakaw, sabihin nila, katuwaan lang. So parang hindi ganun kabigat. Pero sa tingin ng Diyos, maliit o malaking kasalanan ay kasalanan pa rin. At walang kasalanan na papasok sa langit. Kaya napakahalaga na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo ay napahiwalay sa Diyos. So kung aaminin natin na tayo nagkasala, hindi tayo mabot sa pamantayan ng Diyos, at tayo ay magsisi, tumalikod sa ating kasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. At kung bubuksan natin ang ating puso sa Panginoon, papasok siya sa ating buhay. Yun ang pangako niya. Kaya, mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig nito, bigyan natin ng pagkakataon yung ating buhay espiritual. Kasi kung ano ang nangyayari sa ating sa physical, sa natural na buhay sa mundong ito, malaki ang bearing ng ating spiritual na buhay. Kung papaano tayo humaharap sa mga problema, kung papaano natin dinadala ang mga pagsubok sa ating buhay, napakalaking bahagi ang spiritual nating kalagayan. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa sa inyo. Bigyan natin ng pagkakataon ang salita ng Diyos sa ating buhay. Lahat tayo mamamatay sa mundong ito. Ang tanong ko, sakali kapatid na ikaw ay mawala na sa mundong ito, alam mo ba kung saan ka patutungo? Dalawa lang ang patutunguhan, langit o impyerno. Kung hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan mo, hindi ka mapupunta sa langit. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, ang ating mabubuting gawa ay hindi passage para makapunta tayo sa langit. Ang paraan lamang para makapunta tayo sa langit ay ang pagsuko ng buhay natin kay Jesus. Pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kaya, I encourage you. Buksan mo ang puso mo. Aminin mo na ikaw ay nagkasala at hindi umabot sa pamantay ng Diyos. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. At kapag ginawa mo yan, nang taimtim sa puso mo, mararanasan mo yung nararanasan ko. Kapayapaan, kasiyahan sa puso, fulfillment na hindi na ibibigay ng anumang bagay sa mundong ito. I will lead you to a short prayer. Kung nais mong
magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, sumunod ka sa maiksing panalangin ito, at kapag ginawa mo yan ng taos-puso, ay makakaranas ka ng pagkilos ng banal na Espiritu. Okay, mananalangin ako, sumunod ka. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mga oras na ito na nakapakinig ako ng iyong salita. Nananampalataya ako na ako nga ay nagkasala sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang mga pagkakasala, sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo, o Panginoong Jesus. At ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita, Panginoon, pumasok ka sa aking buhay at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ingatan mo po ako, Panginoon, at tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ang mga tentasyon at kasalanan sa aking buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung pinanalangin mo yon ng taos-puso, tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, you are now a child of God. Ang banal na Espiritu ay nasa sayo at gagabayan ka niya. Kaya encourage you na makinig ka ng mga pag-aaral sa salita ng Diyos, sa Biblia. Kaya maghanap ka ng mga pagpupulong o simbahan na itinuturo ang salita ng Diyos upang lalo kang lumago sa pananampalataya. Yun, alam mo, kapatid, nung totoo kong tinanggap si Jesus sa puso ko, hindi ko ma-explain, pero parang nabunutan ako ng tinik. Yung bagay na hinahanap ko na magpapasaya sa akin, na hindi ko alam kung ano yon, ay natagpuan ko na nung tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi nung araw, nung hindi ko pa tinanggap si Jesus, pag wala akong pera, mainit ang ulo ko. Magulo ang isip ko. Yung kasiyahan sandali lang, mas maraming, kumbaga sa ano, para bang ang buhay ko ay paikot-ikot lamang, ganun na lang ba, nagsasawa ko sa buhay ko. Matutulog, gigising, kakain, magtatrabaho, matutulog, gigising, kakain, magtatrabaho. Parang routine ang buhay, parang walang kahulugan ang buhay. Pero mula nung tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas, may direksyon ng aking buhay. At naroroon yung kasiyahan, kapayapaan, at tagumpay. Kaya iyan din ang aking hangad sa bawat isa sa inyo. At nawa ay magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Sa mga susunod pang video ay ituturo ko rin sa inyo ang iba ko pang mga natutuhan. Pagpalain ang bawat isa. God bless you all.